Breaking news, matindi to. Hala, matinding balita to, kakapasok lang, may nanggugulo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Dahil po etong si Matibag ay tila nanggugulo sa impeachment. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Ayan po syempre yung syempre si Banateros, no, suportahan natin din yan. At syempre isa doon si Banat Bay. Pagpatuloy natin. Alam mo, isa lang talaga ang magandang definisyon kay Matibag, kupal. Hindi yung masama yung salitang kupal, ha? Hindi po yun bad words. Hindi rin po yung pagmumura. Yun po ay description ng isang taong kupal. Si Matibag, halatang halata naman na may kinikilingan eh. May pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Alam mo yung isang taong kupal? Ibig sabihin yung makapalang muka, mabantot. Kupal nga eh. Yung yung mga lumalabas sa kanya ay katarantaduhan, kagaguhan, kawalangyaan. Lahat to ng sabihin, ito yung kung merong may level yan eh, di ba? May level ng isang gagong tao. Una yung gago, yung tao na yun. Yung tao na yun ay tarantado. Ang pinakahuli, yung pinakasagad kupal. Yan si Matibag. Yan ang totoo. Kumbaga yung kupal ang pinakamatindi. Hindi, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan si Matibag, ha. Ako, hindi ko tayo nagiging, sabi nga di ba, iwasan ko nga magsalita ng masama o bad words. Hindi ko bad words ang kupal. Yan po ay description sa isang tao na sagad sa buto yung kawalangyaan. Sagad sa buto yung kagaguhan. Kala ko yung mga hindi nagpapatuli. Mga kupal. Sagad sa buto yung, wala talaga siyang wala siyang, walang honor sa sarili niya. Wala talaga eh. Talagang sagad eh. Ganun katindi yung kanyang katarantaduhan sa buhay. Ipapaliwanag natin. Bakit ba Banat Bay? Ano ba nangyari? Kasi ganun rin po yan. Alam niyo naman na impeachment ngayon. Pagdating ng impeachment, the Senate is no longer just a legislative branch. It transforms into impeachment court. Kaya nga ang tawag sa kanila dyan is Senate Judge. Halimbawa, Cayetano, Senate Judge Escudero. Judge ang tawag dyan. Ibig sabihin, manghuhusga. Ito'y kasing katapat po ng husgado at wala akong pwedeng makialam. Not even the Supreme Court in terms of impeachment. They cannot. So whatever the impeachment court decided on, walang pwedeng gawin. Halimbawa, kung mag-decide sila na tanggalin si VP Sara Duterte bilang Vice President, kahit anong appeal mo sa Supreme Court, itatapon niyan, basura na yan sa Supreme Court. Kasi ang may final say ay ang impeachment court. Impeachment court. At ang impeachment court ay binubuo ng napaka-importanteng senator judge. So senator sila, pero sila po ay hukom. Sila po ay judge. Kaya nga talaga pagdidesisyonan eh, di ba? Kaya nga pinagdidesisyonan dyan, yung talagang impeachment ni BP Sara kung siya ay mananatili pa sa posisyon o hindi na. Kaya nga pinagkahintay-hintayan ng mga congressman eh, yung impeachment trial sa Senado. Kasi kahit anong gawin nila ay hindi naman talaga may impeach si BP Sara hanggat hindi nakakarating yung usapin na yan sa Senado. Kaya yan talaga yung pinagkakahintay-hintay nilang panahon at ayan yung pinaplansya nilang panahon. Atulan nila. At yung kapangyarihan na yan ay napakatindi. Napakatinding responsibilidad at the same time napakamakapangyarihan. Alam nyo kung bakit? Imaginein mo binoto ng 32 millions ang isang vice president. Sabihin na natin, halimbawa lang din ha, ilagay na natin sa sitwasyon na presidente ang nandyan ngayon. Binoto rin niya ng 31 million ba ang bumoto dyan sa animal na yan? Di ko alam kung bakit. Bago natin ituloy yan, alam mo ba may nakausap ako? May kaibigan akong puti. May kaibigan akong business partner ko na magaling sa basta, ato'y IT expert ito. Siya po ay Australian
but ang kanyang company ay sa Amerika. Mm. Alam mo, nung nag-uusap na kami, nung una kami nagkakilala niyan, at eventually nalaman niya na ako po ay isang political commentator, una kagad niya binanggit sa akin, you know what, I really do not understand you Filipinos. Aba, sabi ko, ano ka, iyabang mo. You ousted Para magulo Marcos tayo. Sr. because he is corrupt, dictator, and all the bad things na he did in your country. Oo nga. Sabi ko, yes, we did. But you voted for his son. Yun lang. And now, look at your country. All around the world. Ano ba yung English na? Nakalimutan ko na eh. Dali lang. Ito yung nagpapatunay na ang mga Pilipino ay walang kadala-dala. Ako sa totoo lang, buti nga hindi ako nakaboto noong 2022 eh. Oo. Pero ako, kaya medyo hindi ako guilty. Kasi di ba, pumunta ako ng noon, boboto ako ng mga panahon na yon. Nagpunta ako ng presinto, ng botohan. Kaso nga lang, hindi nila makita yung pangalan ko. Nagpunta ako ng mga botohan, ng kabilang presinto, pabalik-balik ako, hindi pa rin hinahanap nila. Hanggang sabihin na nila sa akin, pumunta ka na munisipyo, hanapin mo dun sa, tanong mo dun sa kanila, kasi parang nawawala nga raw yung pangalan ko dun sa, nasa akin yung number, pero wala yung pangalan ko. Tsaka yung, yung room na pero wala naman dun yung pangalan ko. So, hindi ako nakaboto ng mga tinamad na ako. Sabi ko, sa susunod na lang ako boboto. Yun yung panahon ng presidential at saka ng vice president, si VP Sara at si BBM nga. So, syempre, nung mga panahon na yan, si boboto ko si BBM eh. Tapos, vice president ko si VP Sara nung mga panahon na yon. Buti na lang kamo, hindi ko ginawa kasi hindi ako naging, doon sa vice president, hindi naman ako magigilty kasi alam ko naman na tama yung pipiliin ko eh. Doon sa president, baka medyo yun ang naging problema sana. Kaya medyo hindi ko sinisisi yung sarili ko na isa ako sa bumoto. Pero isa din, ang sarili ko sa sinisisi ko rin. Dahil nga, noong mga panahon na yon, isa ako sa nagtanggol kay BBM noong mga panahon na yon. Inaamin ko yan, mga katunay. Siguro naman ako, nasubaybayan nyo eh. Nasubaybayan nyo ako, simula na naging political vlogger ako, political reactionist, is nasubaybayan nyo siguro kung saan ako nagsimula ng kung sino yung mga pinagtatanggol natin. So, syempre, isa doon si Marcos sa pinagtatanggol natin dati dahil naniniwala tayo sa adikain ni Marcos dati. No? Dahil alam natin na hindi na mauulit kung ano man ang masamang nangyari noong mga panahon na yun. Dahil alam ko, naisip ko, baka naging silbing leksyon na sa kanya yon. Naging silbing leksyon na sa kanila yun na hindi na mauulit yung pagkakamali dati. Diba? Pero sinasabi ko naman is, may maganda namang nagawa si Apo Lakay ng mga panahon. Kasi nga, yung mga nanay at tatay ko, Marcos, lagi nila sinasabi, maganda naman daw yung ginawa ni Marcos. Siyempre, magtitiwala naman ako doon sa anak. Diba? At nakita ko naman, yung mga history ni Ferdinand Marcos Sr. is magaganda naman. Diba? Nag-background ako, investigation, parang ganun. So, okay naman. So, hindi ko talaga akalain yung tumagal. Siyempre, yung una, nanalo si BP Sara at si BBM, ang ganda naman ang ganda naman ng resulta eh. Wala namang problema, nagbibigayan sila, kapag aalis si BBM, si BP Sara ang pumapalit sa kanya, okay naman, hindi naman nagkakaroon ng problema. Nagkaroon lang talaga ng problema simula nang pinanghimasukan ni Romualdez yung kwento. Simula nang pumasok siya dyan sa kwento, is diyan na, nagkagulo-gulo na. Kaya pumasok na yung confidential fund, pumasok na yung lahat, at simula lang si BP Sara yung binigyan ng survey ng mga tao. Yung nag-survey na siya yung nagiging number 1 sa pagiging presidente. Nataranta yung mga loko na gusto tumakbo ng presidente sa susunod sa 2028. Sa sobrang pagkataranta nila, kahit na hindi nila alam na si BP Sara, kahit hindi sila sigurado kung tatakbo si BP Sara bilang presidente sa 2028, ginawa na nila ng paraan para masira. Ginawa na nila ng paraan para matabla sa unit team. Di ba? Kung ano-anong paninira't pagpapabagsak sa kanila ang ginagawa ngayon. Hanggang sa ngayon, ganyan na yung ginagawa. So, syempre, hindi ko naman ini-expect na ganito mangyayari na pababayaan ni BBM si BP Sara dahil nung mga panahon na yun, umaasa ko na babakera ni BBM si BP Sara. Syempre, magkaibigan kayo eh. Yun ang tingin ko sa kanila eh. Close sila eh. Diba? Pero hindi ko alam na hindi pala sila magkaibigan. Si Amy pala tsaka si BP Sara magkaibigan. So, syempre, parang naisip ko, bakit ganun? Parang hindi pinagtatanggol ni BBM si BP Sara samantalang inibigay ng confidential fund si BBM ang nagpasa nun.
siya nagbigay. Di ba dapat pinagtanggol mo man lang kahit papaano? Parang pinabayaan lang si BP Sara na, bahala ka dyan sa buhay mo, tapos na kontrata mo sa akin. Presidente na ako. Bahala ka na makalusot dyan kung makakalusot sa mga binibintang sa'yo. Ganun yung nangyari. Kaya para nakakadismaya sa mga dumadaang mga araw, sa mga dumadaan na panahon, lumaki na lumaki. Di ba? Tsaka yung mga nangyayari ngayon, parang kasi hindi ko siya maitutumba sa kanyang ama. Kasi ibang-iba talaga, yung kalakaran ng kanyang tatay, iba. Kaysa sa kanya. Mas malapit pa nga yung paninindigan ng tatay niya kay Senator Amy. Parang mas namaanan ni Senator Amy. Kinahihiya daw yung ginawa nating mga Pilipino. Yun lang. Ang question niya, Nakakahiya naman talaga. Yung ngayon. Parang wala tayong maipagmamalaki. I do not understand why you voted for him. Sana nga daw kung, Tagalogin ko na ha, sana kung very, very long time ago, how many generations na ba ang dumaan? Kasi yung mga buhay pa naman nung panahon ni Marcos, ay yung mga time ni Marcos na nagluloko-loko na siya, ni senior buhay pa naman daw ngayon. Pero bakit daw natin binoto yung anak? Sabi ko, you know what? I did not commit that kind of mistake. And I'm proud of it. I'm really proud of it na hindi ko ginawa at binoto Kasi yun. hindi bumoto siya. Yan ang pwede kong ipamana sa anak ko kung magkakaroon man ako ng anak. Sasabihin ko sa anak ko, alam mo anak, yung tatay mo hindi uto-uto. Hindi ako nabudol at hindi ako kasama dun sa dahilan kung bakit nasira ang Pilipinas. Ako din, hindi ako kasama kasi kaso nga lang ganun pa rin parang kasama pa rin Di ba kasi sa akin naman, kung okay naman na naging kalakaran, bakit ako aalis? Bakit ako kakampi sa mga Duterte? Bakit ko papaboran ng mga Duterte kung tama naman ang ginagawa ni BBM? Kaya mas nadismaya ako kay BBM kasi nga, di ba, parang ang inisip ko nun, mas sumusunod siya sa mga taong nasa paligid niya. Mas sumusunod siya sa mga taong nakaikot sa kanya, sa mga alitaptap. Parang madali siyang madala, madali siyang mapaniwala, madali siyang madala. Parang gano'n, paulit-ulit na lang. Di ba? Parang inisip ko, bakit wala siyang paninindigan katulad ng tatay niya, di ba? Kasi, iniisip natin, parang mabait naman si BBM, tawa lang ng tawang, ngiti lang ng ngiti. Kaso nga lang, yung ngiti niyang yun, talagang matindi ang naging kapalit. Kaya ako, ayoko nang bumoto sa mga presidente na palangiti Ang hirap Parang may nagtatago Dahil binoto itong Marcos Jr. na to. Alam mo, ang tindi ng kapangyarihan ng isang senator judge. Dahil kayang tanggalin ito ang kapangyarihan ng taong bayan. Tandaan ninyo, any elected person, especially the national, ay binoto ng sambayan ng Pilipino. Oo. Kaya sila may kapangyarihan, kaya sila merong responsibilidad, kaya sila merong hawak na malaking pera na dumadaloy sa kanilang mga palad ay dahil sa ating mga bumoto. 31 o 32 billion kay BP Sara Duterte. At kayang tanggalin yan ng 24 senador sa pamamagitan ng impeachment. Ganyan ang kapangyarihan ng isang senator judge. Pero tila merong isang tarantadong kupal na ginugulo itong proseso ng impeachment sa pamamagitan ng pananakot sa isa sa mga senator judge. Tandaan ninyo hindi na o senador ngayon yang Nagkakaroon na naman ng takutan mga senador natin, senator judge na sila. Oo. At kasama ka sa witness, supposedly, na nag-aakusa kay BP Sara Duterte para hindi ka matanong, ma-intimidate, abay tinatakot mo yung isang senator judge. Hindi ka ba gago niyan? Matibag? Di ba? Huwag na tayo magmangmangan at hindi Ano ba? Bakit tinatakot? Ano bang problema? po nagsabi niyan. Sino bang judge yun? Si Senator Alan? Mismong si Pia Cayetano nagsabi niya, si Senator Judge Pia Cayetano at si Senator Alan Cayetano at si Senator Robin Hood Padilla. Abay, para ganire, bibigyan ko kayo ng isang napakasimpleng paliwanag. May isang pulis. Okay? May isang pulis na magiging witness sa isang krimen. Pero, etong pulis na ito, mukhang tagilid. At dinala, kinasuhan sila, o na yung kaso ay nasa husgado na. So, eto na yung judge.
nagsisimula na yung trial, at eventually ipapatawag na yung pulis na yon. Yung pulis na yon, Police General. Sabi ng Police General sa telebisyon, aking iniimbestigahan yung judge na yan dahil sa kanyang di umanong ginawang krimen noong matagal na panahon na. Mantakin mo, merong case na kasama ka supposedly, o maaring hindi ka akusado pero kasama ka bilang witness, kasama ka doon, tapos bigla ka mag-a-announce na sasabihin mo, iniimbestigahan ko yung judge na yan. Haharap ka sa husgado, darantado ka ba? Tapos bigla sasabihin mo, iimbestigahan ko yung judge na yan sa kanyang ginawang di umanong alleged crime. Parang mas masyado pa siyang powerful sa judge eh. Kaya nga dito, tama yung sinasabi ni Sir Banat Bay na parang ginugulo ni Matibag yung impeachment. Diba? Parang inaano niya yung judge, parang ginugulo niya. Imbis na makapagtrabaho sila ng maayos, maging maayos yung impeachment trial, is parang ginugulo niya yung usapan. Ano yung imbestiga niya, kakasuhan niya yung judge mismo na lumilitis dun sa ano? Parang pangit naman yun. Noong 2019. Abay. Everything is coincidence. 2026 na ngayon. Nakala ko nga 2025 pa dahil sa ang tagal ni Marcos eh. Di ba? 2026 na ngayon. How many years ago? 7 years ago. Lahat na ng, eto sana nga kung hindi na-imbestigahan yan noon eh. Na-imbestigahan yan, binatikos yan, dinala yan sa Senado, yung mga hearing-hearing. Naalala nyo yung kaldero na yan? Dinala yan sa, sa Senado, pinag-hearing-hearing yan. Di ba? Tapos na lahat yan, malinis na lahat yan. Tapos all of a sudden, sa kalagitnaan ng hearing na kung saan yung judge ang iimbestigahan mo. Pag-a-announce ka sa public, iimbestigahan ko yung judge na yan. Meron ako nakitang mga report. Nagmalaki pa eh, no? Alam mo ang pinakamatinding litanya nila dito? We will go where the evidence leads. Tangina, narinig ko na yung kay Lacson. Bakit hindi na siya pumalit doon sa senator judge? Sa totoo lang, no? Kung sino man yung imbestigahan niya, halimbawa si Cayetano, di ba? Yan. Gusto niya imbestigahan kasi meron siyang alam na kaso, ganito, ganyan. Kasi hearsay yan eh. Di ba? Hearsay yan. Oh. Di dapat yung iba dyan, iniimbestigahan mo na rin. Katulad ng mga sinasabi nung iba. Naunang 18 Marines, halimbawa 18 Marines. Sinasabi nila may senador na sangkot sa flood control project. Iimbestigahan mo na rin. Di ba? Baka sabihin, di mo sakop yan. Hindi, di ba? Sa tingin niya ba? Kasi parang nakikita kasi natin sa kanya, kay Matibag, parang, namimili siya ng mga taong sasagasaan niya. So, kung ito, kalaban to, yari sa akin to. Parang kalaban ko to eh. Kalaban ko yan. Yari sa akin to. Hindi ko papopormahin to kahit sabihin mong judge pa yan. Diba? Iimbestigahan ko yan. Kasi merong ganyan yan. Bakit naman yung ibang judge? Yung sa majority. Wala kang gustong imbestigahan sa kanila? Dahil malinis sila o kakampi? Ganun ba yun? Diba? Kasi may mga nababanggit-banggit dyan eh. May mga ilan-ilan na nababanggit-banggit dyan eh. Pero bakit hindi nyo pinapakailaman? Bakit hindi nyo ino-open? Hindi nyo iniimbestigahan? Hindi lang si Matibag ang mag-iimbestiga sa kanila. Yung iba pa. Pwede mag-iimbestiga sa kanila. Yung kinakanta sa plug. Kasi dapat pag ikaw na nasa buwat doon, kahit kasama ka o hindi, o hearsay lang yon, dapat iniimbestigahan yon. Kasi hindi naman siguro siya maituturo, hindi naman siguro siya masasabi, kung hindi naman siya talagang, kung wala namang ebidensya na makakapagtukoy sa kanya. No? O nga sasabihin, hindi, wala namang ebidensya, gawa-gawa lang yun eh. O hindi katulad din yun sa gustong imbestigahan ni Matibag. Yung gusto niya imbestigahan, imbestigahan ko to. O. Mamaya hearsay lang din. O. Tapos, kaya napaliwanag na, naging maayos na. Bakit kailangan mo pang balikan? Meron nga dyan, yung iba hindi pa nagiging maayos. Talagang dapat balikan, hindi nyo na binabalikan. Sinabi niya rin yan doon sa flood control issue. Saan napunta? Sa basurahan. Wala nga ako nakikita na talagang iniimbestigahan nila sa flood control issue. 'Di ba? Wala ako nakikita. Talagang nakatutok lang sila sa kung sino ang mga kontra. Kung sino yung mga kumakalaban sa gobyerno, kung sino yung mga pwedeng kumampi kay Sara Duterte. Kumbaga ito ginagamitan ng puwersa eh. Ginagamitan ng kapangyarihan.
Kami yung nasa pwesto. Ang malaking pader ang sinasandala namin kaya hindi kami matitibag. Di ba? Kaya matibag. Di matibag. Oy, Joel Villanueva, dapat ikaw ang imbestigahan ngayon. Oh. Kasi hanggang ngayon, wala pa yung plunder case mo. Ada kayo ng Oh, wewe. katulad niya, si Joel Villanueva. Si Villanueva ang nag-open ng flood control yan. Siya ang nag-open yan. Oh, siya ang nag-ingay dyan. Siya ang unang-unang nag-ingay dyan. Oh, mantakin mo, una pang nakulong si Marcoleta tsaka si Jinggoy. Si Villanueva ang unang-unang kinasuhan dyan. Mantakin mo, si Villanueva, safe na safe. Safe. So parang ipinakita nila dito na totoo yung sinasabi nila Jinggoy, nila Senator Jinggoy, na kapag ikaw ay pumanig sa kung ano ang dapat mong panigan, eh, laya ka. Absuelto ka. Pero kapag ikaw ay pumanig dun sa mga ayaw nila na panigan mo, ay talagang mayayari ka. Oh, baliktad ba yung sinabi ko? Diba? Doon palang halatang halata na totoo yung sinasabi ni Senator Jinggoy. Ngayon kung hindi totoo yung sinasabi ni Senator Jinggoy at mali kami, mali si Senator Jinggoy, patunayan nyo. Bakit hindi nyo kasuhan si Senator Villanueva? Di ba? Kasuhan nyo. Kasi mas nauna yan eh. Oh, sabihin yung kaso naman ni Villanueva, wala namang ebidensya, mahina eh. Grabe naman. Bakit sila Marcoleta ba? Tsaka si Jinggoy malakas? Hindi ba magkakasing lakas yun? Yung pati yung kay Villanueva. Parang kay Villanueva mahina, tapos litaw na litaw yung kila Jinggoy. Parang gano'n. Kaya tayo, iniisip natin to, politika lang to eh, para sa akin. Hindi to talagang si Senator Marcoleta may kasong plunder, si Senator Jinggoy may kasong pain. Hindi talaga yun ang totoo. Parang ano na lang yan eh, parang front na lang yung kaso nilang yan eh. Pero talagang totoo, meron talagang katotohanan kung bakit sila nakulong. Hindi yung mga kaso nila na ikinaso sa kanila. Hindi namin nakakalimutan yung plunder case mo, Joel Villanueva, baka akala mo. Hindi namin nakakalimutan yun na in-announce ni Remulla na may plunder case ka, Oo. pero dahil nung bumaligtad ka, biglang nawala na yung plunder case mo. Lumamig na, no? Hindi namin makakalimutan yun. We will never forget. Isa kang walang bayag na pastor. Hindi ako, totoo lang ha. Ako, kung ako membro ng JIL, kung ako lang ha, hindi ko naman church yan eh. Buti naman. I mean, ipagpapatuloy ko yung pananampalataya ko sa Panginoon. Pero lilipat talaga ako. Hindi ako Ako sa totoo lang pasintabi sa mga dating kasama sa JIL. Ang tagal ko dyan sa JIL. Oo, matagal ako dyan sa JIL. Naging JIL ako, hindi lang 1 buwan, hindi 2 buwan, hindi 3 buwan, kundi matagal. Di ba? Pero, umalis ako dyan. Buti na lang, umalis ako. Kasi ayoko na hinahaluan ng politika yung isang samahan ng, di ba? Isang samahan na ganyan. Hinahaluan nila ng politika eh. Kasi para sa akin, hindi tama yun. Mali yun. natili sa isang church na yung pastor ko walang paninindigan. Yung pastor ko walang bayag. Hindi kasi nasa Biblia na nga yan eh, di ba? That we have to die for what we believe in. Talagang wala yung eksaktong words na ganun. Pero yung mga apostles namatay dahil sa paniniwala kay Kristo. Napako, ng baligtad, napugutan ng ulo, pinagbabato, namatay dahil sa kanilang prinsipyo at paniniwala. Itong pastor ninyo, sorry to say wag na kayo magagalit sa akin mga Lahi ni Judas. taga JIL yung pastor ninyo, tinakot lang na, magkaka-plunder case ka. Ina, mas may bayag pa yung katulad ni Estrada tsaka ni Marcoleta. Diba? Anong klaseng... Yun ang mga tunay na apostol. Kaya sabi natin sa apostol, imposibleng walang Judas dyan. Sorry how can you stand in pulpit na yung simpleng bagay ay hindi mo na panindigan? Punong-puno yan sa scripture Panoorin mo yung David. Nasa Netflix yan, Mr. Villanueva. Yun nga, hindi matiis ni David Hindi niya talaga matiis na alipustahin ng Palestine ng Israel nung panahon na yun. Kaya siya ay tumayo, kahit maliit, kahit hindi warrior.
Hindi niya Lumaban. matiis na inalipusta ang God of Abraham. Di ba? Kaya siya lumaban. Kaya tayo merong David and Goliath. Oo. Na Pinatumba istorya. niya sa isang bato lang. Hindi lang ho yan. Maging si Daniel. Hindi si Daniel Padilla. Si Daniel at yung tatlo niyang snacks, yung mga ganun ng mga pangalan. Nanindigan. Ano nangyari? Ipinakain sa leon? Inilagay sa apoy? Buti niligtas ng Panginoon? Ito si Villanueva, plunder. Plunder kita. Ganun ba? Takot. Ganun? O sige, lipat na ako sa kabila. Eto na naman. Wala siya sa lahi ng mga 12. Ano ba yun? Wala siya sa lahi ng ibang apostol. Baka nandun siya sa lahi ni Judas. Joke. Baka magalit sa akin yung mga Jael, Pis-pis tayo, Akala nila, matatakot din nila si Senator Cayetano. Kaya ako, bilib ako hindi dito nila kay Senator Cayetano. Akala nila mapapaurong nila bayag ni Cayetano. Hindi. Sa pamamagitan ng... Kasi wala silang mahanap eh. Naalala ninyo, sinusubukan nilang hanapan ng kaso yan tulad ng obstruction of justice. Ang problema kasi sa obstruction of justice, ang alam ko, medyo immune ng senador dyan eh. Alam ko kasi less than 6 years ata yung hatol ng obstruction of justice eh. So, hindi ano yan. Ngayon, meron ako hinala. May hinala ako. Kakasuhan nila ng plunder si Cayetano. Yun. Kasi plunder, Gusto nila non-bailable yung yan. mabigat. So, Alam ibig naman kasi nila si Cayetano talagang lumalaban eh. Alam nila si Cayetano, tinik sa kanila eh. Talagang si Cayetano is talagang may paninindigan na tao. Malaki prinsipyo niyan. Diba? Ako nga, hindi ko alam na ganyan talaga katindi ang prinsipyo ni Cayetano. Kasi dati ako naiinis ako kay Cayetano sa 10K. Pero talaga ngayon, binabawi ko na eh. Kaya pala hindi natatalong senador yan kasi alam natin na ganyan talaga ang ugali talaga ni Cayetano. Talagang mayroong paninindigan talaga. Makamasa talaga. sabihin, ikukulong din siya. Katulad, ito matindi. Yung plunder, weaponized ngayon. Oo. Kahit hindi pa napatunayan, inaakusa ka pa. Remember, inaakusa ka Oo, pa. kulong ka kagad. So, again, the benefit of proving na meron at nagawang kasalanan o plunder, in this particular case, nakakulong ka. Oo. That's what they did with Marcoleta. Kahit hindi plunder, ginawang plunder. Oo. Eto, what if biglang Weaponized merong na kuno silang weaponized na makitang ganito, tapos sasabihin nila, plunder yan. Alam naman natin, weaponized ang ombudsman tsaka Sandigang Bayan ngayon eh. So, plunder case. Kaya Aba, nga nilagay ano si Pulis mangyayari? eh. Makukulong siya. Wala na siya. Isipin nyo ilan na lang ang abogado sa minority? Si Pia Cayetano na lang at saka siya. Hindi ko sinasabing bobo yung iba, Uubusin pero hindi na. masyadong, Uubusin yung kasi may kanya-kanya tayong gift eh. attorney. It doesn't mean wala kang kwentang senador pag hindi ka abogado. It doesn't mean na hindi ka matalino pag hindi ka abogado. Hindi. May mga abogado nga bobo eh. Di ba, Kiko? Pero, iba kasi pagdating sa debate or argument sa salitang kalsada pakikipagtalaktakan, iba ang training ng isang abogado. Masanay at the same time, since this is a trial, napaka-importante nung batas. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Pai. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.